Tol, kumusta? Okay lang, bro. Usapan na, pare. Welcome nga Oo. pala sa episode ni Leo. First episode ng tropa ko. Ayan, tol. Na-stress tayo, parang gusto natin na may makausap, ganun. So, bakit yung pag-usap natin na yun, pre, pa-share din natin sa iba? Mali mo, makapunti ng idea. Totoo, pre. Yung ganun, bro. Tsaka, Kaya, alam mo, bro, kaya sinuman ako mag-start ng podcast talaga siya autotosin, bro. Kasi, field ka, nakikita mo yung iba't ibang tao, pre, na encounter mo. So, wait, may, field na. sa mga field, sa lansangan ng trabaho, Okay. sa Kumbaga driver, pag, okay, gets. ganun, bro. So yun bro, ang dami ko kasi nakita na parang alam mo, ang sarap pamingwit Aha. ng mga tao. Pulube, kung tutusin, mga ganun bro. Ang sarap lang nila share ng gospel. Para sa ganun, kahit mas mabagian naman lang siya ng gospel bro. Bagian mo, baka in the near future, magamit niya rin yun eh. So, siyempre, simple thing. Sabi nga ni Cara David dun, pre, hindi naman natin kailangan na maging magaling sa isang bagay or makatulong sa isang bagay ng kailangan eksperto ka sa ganito. Hindi. Ang sabi niya doon, sa simpleng pangangamusta lang daw sa isang tao, bro, or sa simpleng pagtulong lang sa kanya, malaking bagay na daw yun para ma-boost yung confidence ng isang tao or mabigyan sa buhay. Totoo, alam mo kanina, nag-devotion ako, pre. Ang binasa ko, Mark 3. Ay, my Mark 3. Ano yung Mark 3 o Mark 4 yata? Kalimutan ko. Basta, Book of Mark. Sabi kanina, tol, na sa atin daw, alam mo yung parable of the sower? So, meron isang sower, tol, and meron siyang sowing. Basically, mga seed, di ba? So, ang seed daw, may mga seed na natapon sa rock. Alam mo yan? Ano ba? May seed naman na natapon sa may mga thorns. May seed naman na natapon sa good soil. So, yung seed na yun, tol, parang, iyan siya, parang it describes people daw na parang every time you share gospel, there are people na ang symbolizes sa rock daw kasi yung rock daw parang yung seed na yun, pag nilagay mo sa bato, hindi naman siya mag-grow siya. Pero once na ano siya ng hangin or naarawan, mamamatay din. Kasi wala siyang Hindi malalim yung foundation. root niya eh. Hindi malalim Oo. yung root. Sa thorns naman, tol, yung seed na nasa thorns, mag-grow, pero may ipit kasi nga may mga thorns, may mga tinik. Pag yung seed naman nasa good soil, mag-grow siya. Right? So ngayon, parang ganoon daw sa mga tao. Parang once na sinare mo sila ng Bible, ng verses, ng word ni God, di ba? May mga tao daw na parang rock. Paano naman yung rock na yun? They will, alam mo, matutuwa sila, naka-receive sila ng Bible verse, ng word ni God, pero hindi nila kaya ma-apply sa sarili. Kumbaga yung faith nila, mabilis ma-shake. Mababaw. Oo, pare. Walang foundation. Yan naman, yung seed naman na sinasabi, for example, may word naman ni God na shinare mo sa ibang tao, di ba? Pero hindi na tatanggapin yun. Kasi nga, they are deceitful by the world eh. Kumbaga parang, mas mahalaga sa kanila yung mundo, sasabihin ng ibang tao kaysa sasabihin ng Lord. For Diba? example, ganito siya bro, ako bilang, halimbawa, tinanggap ko ba si Jesus, tinanggap ko si Jesus sa Christ, ngayon nagkaroon naman din ng good, ang problem lang, there's a responsibility like work, bro, Ganon. na nakakapagpukaw ng atensyon para mag-focus ka doon kay God. Ganun ba yun, bro? Pero, possible na ganun. Kasi parang, kasi ang pinag-uusapan naman dito, tol, yung ano eh, yung word ni Lord eh. Kumbaga, there are people, ang bottom line, tol, pag sinare mo yung word, there are people that will believe, there are people that don't believe. Diba? There are people that will accept, there are people that not will accept. Hindi na yan. Tol, ito nga lagi yung sinasabi sa ano, tawag dito, sa TikTok, pag nag-preach ako, tol. 2,000 years ago sinulat yung Bible. Diba? So, 2,000 years ago, na-mention doon na many will believe and many will not believe. 2,000 years ago yun, tol. Ngayon, tol, balikan natin yung present nangyari ngayon. Every time na they will share Bible verses or Word of God, people will still not believe and will believe. So, ang point ko dito, tol, there are people, no, na hindi naniniwala. Pero, even scientists, even historians, they know there's God. There's a God, no? Di ba? Diba? So, ano yung, hindi siya makuha ng comprehension kung ba't ba lang na yung idea niya. Kasi sabi nga, di ba, kahit ang mga scientists nga, bro, naghahanap ng kasagutan eh. Oo, So, pare. naghahanap, may hope, May hope, pre. di ba, bro? Oo, pre. Sabi nga doon na
Yung sa Big Bang Theory, may nag-click daw nun bro eh. So may creator. May creator, pre. May creator. Kung paano na-create ang mundo. So, yung iba kasi parang, ano eh, for example bro, iba nagtatanong, bakit daw may dinosaur? Ganun. Out of nowhere ng mga question. Ano kasi yun eh, tol, mga, Parang, parang ano yun eh, kasi ano ba ako nauna, itlog o manok? Parang ganun yung mga Ano question nauna? nila eh. Di ba? Ano Parang ganun yung question nila eh. ano, But ito gumanok. you can, ano ba yun, there are scientific studies like Charles Darwin, Theory of Evolution. Di ba? Until now, di pa rin naman prove yung missing link na yun. Yung missing link. Di ba? Punta ka sa Bible. Di ba? Tol, isipin mo yung Bible na yan, pre. Di ba? Sabi nga ni Lord eh, sa John, di ba? Kinonquer ni Lord yung mundo. God conquered the world by His word, by His action, what He did. Di ba? And yung ginawa niya na yun, tol, walang makakasakit dun. Walang ano nun, walang makaka-flourish or walang makakalinis dun. Kasi tol, hindi mo talaga kaya. Hindi kaya Ganda yun, pare. Hindi kaya, kumbaga sabi nga doon, 1% lang ang kalaman ng tao compared to Diba? So, yun Basta bro. yung question. Ito bro, may tanong dito. Regarding naman sa business, ano muna natin? Business. Ano sa tingin mo ang maling akala ng mga tao tungkol sa tagumpay sa negosyo? Tama, tol. Common mistakes ng mga tao pagdating sa business. Kikita ka agad. Kikita ka agad. Pera kagad. Business ako, pre, para ano, kumita ka agad ako. Tol, hindi ganun yun, pare. Alam mo, sabi nga ng mentor ko, tol, ang daming, kumbaga, ano ito lang, millionaire na to, Kasi sabi niya, karamihan daw ng mga tao, naging-negosyo para kumita. Which is totoo naman. Ba't ka maging-negosyo? Para kumita, profit, di ba? Pero tol, ano ba talaga yung pinaka-root? Yung kasi titignan mo eh, yung root eh. Kasi ako tol, meron akong ano eh, kumbaga may diferensya utak ko eh. Gusto ko may why, how, when, diba? Where, what? 5W in 1. Oo. Ganun. 5W in 1. Kumbaga, ano yan tol eh, ano yung root? Ano yung root kung ba't naging-negosyo isang tao? First is profit. Kumita ka. Di ba? Actually, kumita talaga eh. Kumita talaga, pre. Ba't ka pa magnegosyo kung ayaw mo kumita eh? Para sa raho Charity, yun. parang charity ka na lang. Charity ka. Pero what is tol? Ito yung main ano dyan eh. As an entrepreneur, di ba? Kung ang goal mo is kumita, meron pa yung root, meron pa yung pinakamalalim, pre. Ano yun? Give value. Value. Pre, meron isang businessman nagsabi, if you're working in a 9 to 5 job, tapos, you want to build your startup business, sabi niya ganun, don't build a business or a startup to make money. Build your startup or business to add value, to help something na magbigay sa humanity. Di ba, tol? Di ba, pre? Isipin mo, tol. Kasi ganito eh. For example, ikaw, mag-a-apply ka ng trabaho. Tingin mo bakit ka i-hire ng isang boss mo? Kasi may value ko para mag-grow pa yung business. Di ba? Ibig sabihin, value. Know your value. Ang value, tol, may product yan. Product equals to value. Ngayon, tanong ko sa'yo, product ka ba o hindi? Product ka. Diba? Binibenta mo yung sarili mo sa owner, sa boss, sa employer mo eh. Diba? Ibig sabihin, yung product mo, di ba sarili? O, sarili mo. Diba? You have skills, you have knowledge, diba? You have experience, diba? Tinatanong sa'yo, magkano, ilang experience ka na dito? Anong kaya mo iambag sa ano? You are giving your value. Diba? Kung sabihin natin, ang value mo 18,000 lang. Eh di 18,000 ang value mo. Paano mo patataasin yung value mo ngayon? By knowledge, by skill, by experience, diba? So, kaya nga laging inaano dito, laging lang sinasabi na, work for money, work, alipin ako ng salapi, alipin ako sa... Pera. Hindi ganun yung tol. Kasi nga, you are working to give value to other people, diba? You are working for other people, it's because he is buying your time, he is buying you, your value itself. Diba? So, for example, ganito.
Merong vice president tol, nagsabi sa akin. Interview ko to eh. Sa isang campus, sabi niya. Alam mo, habang binibuild ko tong company to, sabi niya gano'n, habang binibuild ko tong company to, actually ano lang siya doon, vice president, kumbaga parang shareholder. Sabi, habang inaano ko tong company to, 8 months bago ako i-convince ng may-ari. Sabi niya, why? Because I know my worth. Sabi niya, I know my worth. Sabi niya, hindi ko basta ibibigay yung sarili ko sa isang company na hindi ko alam yung worth ko. I know my worth. Diba? Kahit bigyan ako ng 10 million, no. Kahit tanggihan din, pre. Kahit bigyan ako 15 million, no. I know my worth. Diba? Yun yung pinaka-powerful na gagawin mo, pare. So, paano mo mabibuild yung worth na yun? Yung worth mo by knowledge, skills, and experience. Invest sa sarili. Oo, invest talaga sa sarili, pare. Diba? Kaya nga, bakit may nagma-master's degree? Diba? Kasi mas nila Knowledge. Knowledge, pare. Yun. Kaya nga, you cannot. No, ganyan bro. Pero may makilala ako pre na nag-aaral ng pastoral bro, doctorate bro, pero alam mo yun, nag-aaral lang sila, titiran. Pero di na na-apply sa amin. Sa buhay. Alam mo to, ang galing nga kasi meron akong panood na podcast kay pareng Hyde, sabi niya, for sure, alam mo yung typical na tanong, diploma diskarte. Ang sagot ni pareng nga dyan, edukasyon o diskarte. Di ba? Hindi diploma. Hindi diploma, pare. Diploma Edukasyon. papel yun ka. Papel yun eh. Edukasyon, pare. Di ba? Sabi natin, tol, sasabi nga ni pareng ganda yung education hindi mo daw magagamit sa totoong buhay. Diba? Pero siguro some of the things na sa education makagamit mo sa totoong buhay. Pero when it comes on real life application, tol, Reality. wala, pare. Iba talaga. Iba, pare. I think bro, pagdating sa education, hindi lang naman kasi basta yung kaalaman lang na kundi behavior din kasi bro, develop sa'yo. Diba? Kung sa akin bro, education bro, tsaka Sabay mo, diskarte. Sabay mo na yun. Diba? Maganda. So, mas maganda bro kung parehas eh. Na nag-aaral ka at the same time doing diskarte ka. Mali din kasi yung tanong eh. Diploma o diskarte? Malamang. Mamimili ka sa dalawa. Mamimili ka. Di ba Kung pwedeng pagsabay mo dalawa? yung both, hindi mas maganda. Diba? Ito bro, may question pa rito. Hanggang saan naman yung kayang ipaglaban ng vision mo kahit wala nang sumusuporta sa'yo bro? Ganda nun ah. Ano bro? Ngayon ko na nakita yun, ang ganda nun ah. Yeah, Ikaw bro. mo, ikaw tol. Ikaw. Ako bro kasi hindi ako nag-rely sa ibang tao eh. Kumbaga, pag gusto ko isang bagay na ganyan, patayo ko sa business or work, hindi ako nag-rely sa ibang tao. Kasi kung sakaling bumagsak man yung business mo, ano man yung gusto mong gawin sa boyfriend, hindi naman sila yung magsasuffer eh. Kung hindi ikaw naman. So, parang sa akin bro na may decision, May rules. may room. Ganun. Hindi ko na kailangan iasa pa o mag-rely pa sa ibang tao bro. Kasi ako naman yun nasa situation na ganun. Pwede, mangingi ako ng advice sa kanila bro. Or ano man ang dapat i-improve. Pero hindi ibig sabihin nun na mag-rely lang ako sa kung ano gusto nila. Parang may sariling decision din ako sa buhay ko. Ikaw nag-rely. Ikaw bro. Alam mo tol, meron akong magandang ano dyan tol. Sabi to ni Napoleon Hill. Sa mga sikat na sabi niya, if you feel like walang naniniwala sa'yo, much better. If you feel like pagod ka, much better. If you feel na nag-fail ka, so much better. So ano yung point? Sabi ko tol, if no one trusted your vision, walang naniniwala sa vision, at naniniwala sa vision mo, mas maganda yun. Kasi ibig sabihin tol, Wala pa. resibo yun. Resibo yun tol na hindi ka naniniwala, ako maniwala. Tignan mo, wait lang. Galing pare. Ba't hindi ko i-prove sa'yo? Wait lang. Di ba? Tol, alam mo, sabi nga eh, kahit isa lang tao lang tol, naniniwala sa sarili mo. Di ba? Tol, you can do everything. Meron akong isang nabasa na Bible verse. I forgot kung ano yung nabasa. You should work for the glory of God, but not for men. Diba? Ito tol, Galing pare.
it should bring the glory of God, but not for men. Si Jesus, creator mo. Tama? Identity ng isang tao is kay Lord. Bakit? Let's create human in our own image and likeness. Diba? So, ibig sabihin, ikaw, ginawa ka in a creation ni Lord. Diba? Ngayon, binigyan ka ng vision. Binigyan ka ng vision. O, anak, gawa ka ng business. Inopen mo sa mga kaibigan mo, gagawa kang business. Sasabihin ng kaibigan mo, anong gagawa ng business? Baliw ka ba? Ang hirap-hirap yan eh. Diba? Malulugi ka lang dyan. Negative agad, pre. Negative agad. Anong susundin mo? Yung kaibigan mo o yung nagpadala ng message, pre? Di ba, pre? Follow God. Kasi bro, nasa Bible din yun bro, di ba? Kakatabi ka natin before. Tayo, steward tayo, pre, na kung ano man ang binigay sa atin ni God, paingatan at palaguin natin, bro. So, kung ano man ang binigay sa atin, huwag natin i-compare huwag na natin i-asa pa sa ibang tao. Kundi, follow Jesus, kung ano man ang binigay niya sa atin. Correct. Huwag na natin ibigay follow. Karamihan kasi tol, we are a lot of people depending on sasabihin ng ibang tao. Right? Yan yung mali, bro. Kasi we're depending always sa sasabihin ng ibang tao. Parang sasabi ng ibang tao na, kung mong gawin niya malugi ka, galing na ako dyan. Mali agad yung bro eh. Kumbaga, ano Diba? nga yan bro eh. Kahit pa bro wag mo daw isipin na kung ano sasabihin ng ibang tao sa'yo. Kasi karamihan sa mga tao bro, busy rin sila sa pag-abot ng pangarap nila. So, bakit iisipin mo na, hindi, ito, mali na to. Pero deep inside nun bro, mali yung pananaw mo eh, na gawin yung isip nila. Kundi, busy rin sila sa grind ng pangarap nila katulad mo. So, ganun bro, na Diba? huwag natin i-rely. Yung ano natin. Kung ano man yung magiging decision nila. O iisipin nila. Kasi masyado tayo nakadepende sa sabihin ng ibang tao na, kailangan ganito, kailangan ganyan ka, di ba? Parang, kailangan, ganito gawin mo, ganyan. Hindi ito eh. Kaya nga sabi ni isang businessman nagsabi, sabi niya, kamali ka, okay lang. Diba? Mag-fail ka, mas okay yun. Diba? Kung mas marami mag-fail, mas marami okay. Bill Gates, pare. Ilang beses niyang ma-perfect bago niya ma-release yung maganda niyang product. Diba? Ilang years ang inabot. Ilang years ang inabot, pare. Starbucks. Diba? Henry C. Kwento ni Henry C. Pare, tinataboy siya sa mercury drug before. Dahil sa pagtitinda niya sa patos. Pasimulat ng mo ng mercury drug. Dahil para sa ganun. Ano to? Watson's ang meron. Walang mercury drug pa. Kasi nga, si Henry C. Tininda siya, naggaan sa sapatos doon. Pinapaalis siya doon. Minsan tol, rejection is really powerful pa. And actually, sabi ni Napoleon Hill pare, if you feel rejection, if you feel struggle, trials, problems, that is your friend. Hindi mo yung kalaban. That is your friend, pare. Tol, ito yan eh. Pressure meets diamond. For sure, narinig mo na yan. Pressure meets diamond. Diba? Steel, yung bakal, diba, is made of fire. Diba? Kumbaga, ginagawa yan sa apoy eh. Diba? Sa mga tinutunaw na ano. So, ano yung sabihin doon, tol? Pinapadaan ka dyan sa problem mo. Not to harm you. Not to build you. And also, to build your, what? Character. Bakit? Hindi may problema ka. Hirap ng problema ko. Nalampasan mo. Ngayon, tumigas ka. Yung utak mo, sabi nga ni Frank Mendoza tol eh, di mo naman kailangan, ano yung problema? Kahit mayaman ka, sobrang yaman mo pare, may problema ka pa din. Mawawala yung problema. Tol, mas malaki pa yung problema mo kapag mayaman ka. Ano lang nag-iiba? Yung tolerance ng katawan. Kung paano mo isolve yung problema. Minsan tol, wala sa tao. Ang problema, wala sa tao, pre. I mean, wala sa problema yung problema. Nasa tao, kung paano mo siya i-solve. Okay. Galing nga. Tol, isipin mo bigyan ka to ng problema. May dalawang tao.
Yung isa, problema niya, same lang sila ng problema. Yung isang tao, pre, sabihin natin, meron siyang 5 years experience. Yung isang tao, pre, sabihin natin, 20 years of experience. Diba? Parehas sila ng problema. Pero itong 20 years of experience, madali yan siya. Kung baga kaya ng problem, okay, opportunity yan. Pero itong 5 years of experience, sabi niya, problem yan, ang hirap yan, bari, okay yan, aray ko. Yeah? So, mas mahaba yung i-drive mo. Mas mahaba yung inasa sa'yo. Hmm. Mas lalo mas Diba? matalino. Oh, pero not all experience are equals to, alam mo yun, minsan maraming 1 year, minsan may 1 year experience lang, 2 years experience lang, pre, pero tipong, tipong, tawag dito, kumasolve ng problema, grabe ba? Diba? Hindi mo naman kailangan ng sabi ko nga, tol, yung problem, sabi nga ni RJ, shoutout sa'yo, yung problema na yan, pare. Nagkakatalo lang yung problema, tol. So, kung sino yung tao na nag-solve ng problema, pre. Tingin mo ba si Steve Jobs walang problema? Tol, may problema yan. Mas malaki. Mas malaki problema niyan, pare. Ha? Oh. Paano mo malalaman kung pinipilit mo na lang o tinatapatan mo na lang yung or pinipilit mo na lang isang bagay to or ano man yung gusto ginagawa mo. Sa business man yan or sa work, kahit saan bro. Siguro, tol, kapag feeling ko, siguro dati, pinipilit ko yung isang bagay, kahit alam kong hindi na mag-work dahil nakadepende nga ako sa sabihin ng ibang tao. Parang, alam mo yung kahit di ko na, parang alam ko na di mag-work to, pero, since sinabi ni ganito, pipilit ko to, kahit alam ko hindi na work it. Kahit alam mo na. So, pero yun yung mali ko before, na, natama ako sa, kasi minsan ganun tol parang, naman sa business, sabi sa akin tol ng vice president tol, trust your instinct. Sabi niya gano'n na, if alam mo, alam mo yung Murphy's Law? Murphy's Law. If you think the things will go wrong, it will go wrong. Pero may kabalik rin naman yun, di ba? If the things will go right, it will go right, pare. Diba? So, ganun lang, parang ganun lang din siya, basically. Parang, if iniisip mo na mamali ka na, mag-fail ka na tol, mag-fail talaga siya. Diba? And also, trust your instinct. Even yung sa Sensei Manila ko, yung dati ko pang, negosyo na clothing. So, lalugi ako doon kasi parang, tawag dito. Alam ko hindi na siya mag-work, pero tinuloy ko pa rin. So, yun, na siya. Pero may kabaliktad din yun bro. Yung Murphy's Law. Nakalimutan ko lang kung ano yun. Pero ang sabi ko bro, the more na pinupush mo daw yung isang bagay bro, or pinipilit mo na pinipilit yung isang bagay bro, magbubunga rin daw yun. Parang ganito bro, may dalawang lalaki bro, na naging na sila bro. Hanggang sa marketing sila sa dulo bro. Yung sa lalaki bro, nag-expect na akala niya wala na. So tumigil siya bro. Pero yung isa pre, nag-continue pa rin ng continue kahit sobrang hirap na. Hanggang sa natin niya yung dulo, pag tagaan niya bro, nandun na lahat ng diamond. May nakalimutan ko lang yung law na yun eh. Pero kabalik ka na siya ng work. Yes. Okay. Ito bro, may isa pang question. Kasi piliin mo bang magtagumpay ng mag-isa o magtagumpay kasama ang mga taong mahal mo pero mas mabagal ang proseso? Ito bro, mayroon sabihin dyan. Sabi, if you wanna go fast, go alone. If you wanna go longer or long term, go together. Hindi ba matatamaan din yung no man? Yung walang tao, no man in an island. Yun nga tol eh. Kasi parang, ang kasi dyan tol, if you want to go fast, kung gusto mo na mabilisan, mag-isa ka lang. Diba? Pero kung gusto mo na malayo marating mo, kailangan mo ng team. Kailangan mo ng someone. Kaya kasi sabi tol, lahat ng mabilis, nawawala ka agad. Diba? Lahat ng mabagal, diba? Binibuild yan. Doesn't mean na mabagal is mabagal kang kumilos or mabagal kang tamad ka, diba? Sabihin na mabagal, mabilis ka pa rin, pero mabagal. Yes, magaling, mabilis kumbaga, sabi nga ni Frank, bilisan mo pero wag ka magmadali. Bilisan mo ito, madala bro. Diba? Magkaiba yun eh. Pag bilisan mo mag-acquire ng knowledge, bilisan mo mag-acquire ng skills,
bilisan mong, alam mo yun, makipag-connect. Pero huwag ka magmamadali. Pag nagmadali ka kasi paligoy-di, kumbaga, gusto ko ganyan na, gusto ko ganyan. Ayun yung madali, pre. Pero yung, kumbaga, you are doing your stuff or the business, or not just the business, or in your life, na with care, di ba? Sabi nga ni, sa isang book na nabasa ko, ni Dennis C. Sabi niya, when it comes on life natin, we should be very careful when it comes on, building something. Kumbaga sa boxing, di ba? Kung suntok ka ng suntok, dami kang binibitaw. Pagod ka dun, pre. Suntok ka ng suntok eh. Di ba? Oo, may tumatama, pero marami din yung sasayang. Pero sabihin natin, sige, relax ka lang. Suntok ka, boom, tumatama naman. Boom, tumatama. Di ba? Anong lesson? Di ba? Minsan kasi, the quality, yung quality ng ginagawa rather than quantity. Minsan kasi doon tayo na-focus sa quantity na parang kailangan sobrang dami kong magawa sa araw na to. So, pero yung quality, kamusta? Kamusta yung quality? Diba? Kunyari yung business mo, dami mong gagawin sa business mo, pero yung tauhan mo, maganda ba yung sistema mo? Diba? Sistema. O sabi natin, dami yung orders ngayong araw. Kunyari, 100 orders kayo ngayong araw. O, dami yung nagawa, ganyan. Yung quality. Yung quality, mali naman yung product, mali yung delivery dito, sira yung product. Diba? So, maraming magrereklamo. Maraming magrereklamo, pare. May sira ka ba sa tao? Oo. Kaya ang sinasabi is, be care, di ba? Kumbaga, aralin mo maigi, bilisan mo, pero huwag ka magmamadali. Kumbaga, aralin mo. Diba? I-build mo ng sobra. So, ganun siya. Kaya, yun. So, parang, for me, no man is an island nga daw, di ba? Diba? So, parang, syempre, ako, lagi tayo mag-isip ng long term, huwag short term. Kasi yung short term, for example, yung business mo malakas ngayon. Next year, malakas pa ba yan? Yun eh. Ang tanong yung consistency. Oo, yun eh. Diba? Sabi natin yung... Mataas na yung bulutok, pero in the long run. In the long run, pare. Sabi nga, boy, marathon nga daw. Marathon, pare. Diba? Hindi It's siya- all about endurance. Diba? It's all about... It's not about how you start the race. It's about how you finish the race, pare. Yun, pre. Sabi natin, lahat kayo, nag-start ng race, boom, ang bilis ng isa. Eh, napagod ka agad. Hindi mo maabot siya ang finish line? Hindi. Hindi siya makakabot ng finish line. Makakabot ng finish line, yung mataas ng endurance. Bro, naalala ko tuloy yung sinabi ni Real Talk Labs, bro. Oo. Regarding sa sparkler. Ang sparkler maganda tingnan, maliwalas, bro, mabilis, bro. Pero huwag daw tayo maging ganun, bro. Piliin daw natin maging candle. Candle. Kasi in the long run daw, bro, siya yung mag-i-stay. Parang ganito, bro. Marami kang knowledge, marami ka namang alam. Like, ikakatulad kita sa Ferrari. Marami kang alam, bro, marami kang idea na. Pero ang tanong, may gasolina ba? Yun. Di ba? And then, yung isang compare doon sa isang tricycle, bro, tricycle lang siya, pero marami siyang gasolina. So, siya yung makakarating doon sa pupunta sa destination niya. Like, sa Baguio man niya. Sobrang layo nun, pre. Di ba, bro? So, kailangan daw natin maging consistent or tuloy-tuloy tayo. Kahit anong ganda dyan, kung wala namang gasolina, wala rin mapupunta. Kaya nga, tawag dito, ano talaga siya, bro? Endurance. Ay, natutunan ko sa business ko eh. Na parang, nung nag-start ako mag-business ko, sabi ko, wala akong walang nangyayari Sabi ko, ano ba ito? Umihinit na yung ulo ko, na-stress na ako. Pero sabi ko, parang, natutunan ko, lumapit ako kay Lord, naging Christian ako to. Sabi ko, parang, bigla parang, alam mo, God is, Naging patient ang tao. ito nga to sabihin ko sa'yo. When it comes on our life, ito sabihin ko sa inyo. When it comes on our, ito na ano ko lang siya, na-realize ko lang. When it comes sa buhay natin, tol. God is our creator. Yung gusto kong ipaintindi sa mga tao. God is our creator. Diba? Ganito yan, tol Si God, hindi siya bound ng oras. Si God, ginawa yung isang tao. For example, ginawa ka. Alam niya na kung kailan ka uupo
For example, 7:15 PM, uupo ka. Si Leo uupo. 7:50. 8 o'clock AM bukas, si Leo magbi-business. Diba? Alam na ni Lord kung kailan ka magiging successful. Alam na ni Lord kung kailan ka, lahat ng ginagawa natin ngayon, alam niya Alam na. niya na eh. Kumbaga, sabi nga everything is already planned. Mangyayari na lang. Kumbaga, ayun nga bro. Diba? Kumbaga, anong kailangan mong gawin? Work. Be patient. Diba? And work on yourself. Trabahuhin mo yung nandiyan. Pag trabaho mo, be patient. Be a farmer. Hindi pa. Tama. And work on yourself. Kumbaga, give your best and leave everything the rest to God. Diba, tol? Kumbaga, parang ano lang naman yun eh. Kumbaga parang magtatanim, di ba? Tingin mo bubunga agad yun. Hindi. Next time. Uhukay muna sila. Okay. Bago makita mo yung May mga gardening pa nga, di oh ba? my God. Kailangan mo pang dilagan. Kailangan pang... Tsaka bro, yun nga, yung sinabi mo tama nga yun bro, na alam na ni God kung ano ibibigay. Alam na ni God kung anong hinihiling. Alam mo na, Alam niya na. Alam niya na mangyayari ganito bro. Pero naalala ko tuloy sinabi ni Brother Jerry doon, ay ni Pastor June. Sabi ni Pastor June, na kailangan ng mga anak niya yun, yung mga pagkain niya. Pero bakit nagpapaalam pa rin yung anak niya na pa, kukuha ko sa rep ng ganitong pagkain. Ayun daw yung, parang kukumpare natin kay God. Alam ni God na kung ano yung kailangan natin, pero mas maganda pa rin kasi bro, kung pinag-pray natin. Parang, Lord, ito, alam ko na ibibigay mo to Lord, pero pasasalamatan ko pa rin to dahil binigay mo na to. Pag-respeto na lang din kay God. Kung ano man yung hiniling natin sa kanya. Pagbibigay respeto, pag-galang sa kanya. Kaya sabi ni Pastor John doon, alam ko na kailangan ng mga anak ko yan, pero yung respeto na binibigay sa akin ng anak ko sa akin, parang natutuwa ako kasi kahit na alam ko na kailangan nila yun. Nirespeto pa rin nila. Nagpapaalam pa rin sila sa akin. Correct. Iba ko yan ito, tol. Meron akong sa mga narinig ko sa kay Napoleon Hill ulit. Babay kay Napoleon Hill. Kasi ang galing niya eh. Sabi niya, you ask for strength. God gave you, or the life gave you problems. You ask for success. God gave you trials and rejections. Diba? You ask for wisdom. Diba? God gave you sufferings and problems. So, ano yung lesson doon? Hindi ibibigay sa inyo, Lord, na gusto mo ng strength, ito, ganyan. Hindi ganun, muscle. Saan sila bibili? Resistance. Diba? Diba? Pag may pinipigil, ganun ang buhay to. Hindi mag-grow ang isang tao kung walang nagre-resist. Kailangan mo siyang labanan para malumakas ka. Ito to Kailangan ka pangulmayin ni God. Pattern. Diba, diamonds build, pressure builds diamonds, right? Muscle builds resistance. Saan ba nagagaling yung muscle? Kapag nire-resistance mo, diba? Kaya ka tayo nag-gym, diba? Running. Anong gagawin ng running? Cardio, endurance. Diba? Everything. Diba? Everything has a pattern. Kumbaga, ang point ko dito is, kung anong hinihiling mo, hindi yan ibibigay sa'yo ni God na instant na yan. Gusto ko ng success. Yan. Hindi ganun yung pagtrabahuan. Pagtrabahuan mo. Kasi bakit? Hindi naman, ang binibig kasi sa'yo dyan yung character mo. Yung posture ng puso mo, pare. Galing. Yun yung binibuild sa'yo dun, tol. Kasi sabi ko nga, tol, kung bibigyan ka ng 100 million, ngayon na, kasi ngayon na, tol, tingin mo kaya mong i-handle. Hindi mo kaya. Mababaliw ka, tol. Yun nga, pre. Ito nga, bro. Napaka-nating tao yung pag gusto natin agad-agad, di ba? Bigyan kita ng helicopter, bro. Ngayon din, bro. Ngayong araw na ibigyan ng helicopter. Saan mo ipapay, di ba? Di ba, tol? Hindi tayo prepare para ganun. Kaya tayo binibuild ni God eh. Kaya tayo binibuild ni God. God is really building us. Hindi na nakikita yun eh. Hindi na nakikita yung
yung foundation na yun eh. Pero God is really working and building, not just, no. Kasi alam mo na eh. Sabi nga ni Lord eh, ito na yung tagumpay eh. Alam ko na, ayan na, andito na yung tagumpay. Di ba? Pero gusto ko, deserving mo to. Ano ba mas masarap pre? Nagtrabahuhan mo, makuha mo yung tagumpay, or relax ka lang, wala kang ginawa na makuha mo yung tagumpay? Walang ganun, bro. May gusto mo ng apps, bro, pero hindi ka naman nag-workout, di ba? Oh. Ano mas masarap ito ano mas masarap ikwento? Bro, alam mo, yumaman ako, grabe yung buhay ko. From drugs to riches. From drugs to riches talaga. Or ganito, bro, alam mo, may napulot ako sa million dyan. Di ba? Ano mas masarap ikwento doon? Mas masarap Yung pinag... hirapan. Exactly. Exactly. So, yun yung point ko, tol. Everything needs to be bleed. Kailangan mong hirapan. Everything needs to cry out. Suffering, problems, bro. Naalala ko tayo si LDR, si Real Talk Time dyan, bro. Sabi niya, ang mas matalim ang taong mas matagal hinasa. Oo, pare. Totoo yun. Compare sa taong pinadaan mo lang sa gawa. Instant. Oo. Pero hindi mo siya hinasa. Ang taong pinadaan sa matagal na hasa, bro, mas matalim. Oo. Diba? Galing. Ganun tawag, diba? Ito naman, bro. May question pa. Paano mo binubuhat ang sarili mo kapag yung pangarap mo mismo ang nagpapabigat sa'yo? Bro, sa profession ko bilang criminology na hindi ko pa na-achieve yung pagiging sa para po tribunal or ASP, bro. Alam mo nga ba't tumatagal, bro? Ang bigat eh. Oo. Kasi, alam mo yun, gastos dito, gastos doon. Pero habang nagmamature ako, bro, habang nagkakaroon ako ng edad, nagbabago yung pananaw ko na hindi lang naman ito yung way para maging success. Baka hindi ako nilaan doon ni God. Which means sa ibang bagay, bro. Ganda? Parang, okay, Lord, baka pag pinilit yung ganitong bagay, i-give up ko na kasi sobrang bigat na, bro. Baga marami ng failure, marami ng pera na sayang. At saka hindi ako nag-grow, bro. Kasi ang nasa environment ko that time, bro, talagang, alam mo, yung mga negative din. Ganun. So yun, until now, nakalala ko si God sa ngayon. At nagbabago yung paano ko sa buhay. Hindi lang pala ang profession ko yung masakit, mahirap, kasi pinaghirapan ko na 5 taon yun eh. Pero, ano yun, kailangan mo lumihis eh. Kung alam mo naman din mabigat na masyado yung pangarap ko. Kahit ano, ako, bro, yun nga, parin na topic natin. Regarding doon sa ano na sabihin ng ibang tao. I don't care. Diba? Buhay ko, rule ko. Kasi, bakit ko pipilitin ang pangarap ko na magpulis? Sabihin, ikaw magpulis ka na. Eh, hindi nga ayaw nga sa akin. So, yun, bro. Binago ko yung paano. Kasi hindi lang naman yung source of income. So, marami pang bagay. So, yung kahit mahirap siya, bro, ginive up ko siya, bro. Para sa ibang opportunity naman na blessing. Ganun siya. Ganun ko siya minamindset sa isip ko na hindi lang yun yung way. Ganda ng tol. Alam mo tol, may kikwento rin ako dyan. Na, ano yung tanong? Parang yung pangarap mo nagiging mabigat na. Kung ang pangarap mo, bro, nagiging pabigat sa'yo. Alam mo tol, dati pangarap ko maging maging choreographer na dancer. Maging choreographer sa ibang bansa. Kumbaga, makalibot ako sa iba't ibang bansa, pare. Diba? Ngayon, all of a sudden, tol, na habang binibid ko yung sarili ko for that, alam mo yun, parang hindi siya, parang, dancer ako, coach ako, choreographer ako, pero, parang hindi siya, alam mong may sablay, ang bid mo yun eh. So, parang nangyari sa may bid mo yun, parang, nakapagturo na ako. Pero, parang hindi talaga. Parang hindi siya yung calling ko na Pero bro, dance. ang ganda ng talent mo na yun, bro, dancing. Oo, pre. Pero, yung point, tol, na hindi ko ewan ko, tol. Pero at some point, tol, isa sa mga naging na-realize ko dun, tol, kasi coach ako, tol. Ilang years ako nag-handle ng mga tao. Ilang years ako nagmo-motivate. Ilang years ako nag-lead ng mga tao. Ilang years ko silang, hindi lang kasi sa'yo, tol, hindi lang, Sa gym din, bro. hindi lang, gym din. Sa'yo kasi, tol, hindi lang moves yun. But, yung discipline, yung tao, Paano mo win-workout? yun eh. Yun yung parang feeling ko that's being a coach.
Kasi yung dance, okay yun, madali lang yun. Diba? But, yung pasunurin mo sila sa ganitong call time, o 8 a.m. dito ka. Pag wala ka ng 8 a.m., push up ka dyan. Tol, ilang years akong ganun, tol. And, for me, sabi sa akin ni Lord, tol, ito yung na-realize ko eh. Sabi sa akin ni Lord, tol, parang, it's your time na yung pagiging coach mo, pwede mo siyang magamit pa sa ibang bagay. Sa mas better calling sa'yo. Di ba? Ngayon, nag-business ako, tol. Di ko, ano, tol, as in, like, sobrang, ano siya, sobrang, ano, not expected, di ko na-expect. May dumating na opportunity. Nag-business ako. And now, habang we-work ko yung business ko, tol, I'm doing, alam mo yun, parang, ito, nagbibigay na ako ng mga badges. Oo nga pala bro, paano ka pa napunta doon sa business? Basically, tol, ganito yan. Ang kwento kasi niyan, tol, may dumating na opportunity. Basically, money. Ginamit ko yun as a, alam mo, sabi ko, actually, ganito yun eh. Sabi ko, may kausap ako isang tao, friend ko. Sabi ko, tol, gusto ko bumili ng kotse. Gusto ko bumili ng kotse. Sabi niya, ba't ka bibili ng kotse? Sabi ko, gusto ko bumili ng kotse eh, para may panggamit ako sa work. Sabi niya, kaya mo ba? Kung ako sa'yo, tayo mo ng negosyo. Tol, ito, nag-click sa utak. Sabi ko, oo nga, no. Ginawa ko, tayo ko negosyo. Tol, after ng usap namin, kinabukasan pre, agad-agad, winner out ko yung business ko. Naglabas ako 20K. Cash pare. 20K agad. Sabi ko, gagana to. Paggana. Meron ng product. After ilang days pa, hindi ko na mabenta. Ending nalugi. Wala akong knowledge eh. Diba? Kaya ang sasabi ko sa kanila, hindi mo kailangan ng capital. Yun kasi yung na-experience ko, hindi mo kailangan ng capital, pre. Ang kailangan mo, knowledge, wisdom, pare. So ngayon, after nalugi yung first business, floating din yun, ini-start ko Artimax ngayon. Pag-start ng Artimax, bro, kasi like, lahat alam ko, kumbaga hindi pa naman alam lahat. Pero, kahit na, may progress. Diba? Nagkakaroon ka ng idea. Ngayon, sa Artimax, tol, nalugi pa nga rin ako eh. Nalugi ako dyan. Mas malaki lugi ko dyan. 70,000. Lugi ko dyan, bro. Mas malaki dyan, bro. Sa una, 20,000 lang. Ngayon, 70,000, pare. Bakit? Ang dami kong mali sa sistema naman. Hindi ko na-track yung mga expenses ko. Hindi ko na-track yung finance. Ngayon, lumobo yung expenses ko rather sa income. Nangyari, puro palabas ako, walang pabalik. Kaya ngayon, yung Artifacts, kung mapansin mo, nag-stop kami ng operation for a while kasi nga nire-rebuild ko ulit eh. But this time, alam kong papalo na ron. So ngayon, ano yung naano sa akin nun? Knowledge pa rin. Kaya ngayon nag-work ako 9 to 5. Umalis ako ng 9 to 5, tol. Bakit? It's because dahil sa business eh. Kasi ang dami nang pupasok na sa business ko eh. Diba? So, ang nangyayari, ang gusto ko naman na mag-visualize ngayon is yung same status ko ng empleyado ko, gusto ko ma-share sa ibang tao. Ito ang experience. Na, okay, nag-work ka, empleyado ako ngayon, sige. Pero gusto ko na meron kang isa pang income. Kumbaga, diba? multiple source of income. Sabi nga doon, hindi mo pwedeng ilagay yung isang ito sa isang basket eh. Paano pag nabutas yun? Pasag lahat. Pasag lahat yung pare. Kumbaga, ay yung wala naman masama bro magtrabaho ng 9 to 5. Di ba? Pero sa situation kasi natin ngayon, medyo mataas yung inflation. So, kailangan talaga natin magkaroon ng multiple source of income. So, ganun. So, ito sabi ko nga sir, meron akong ilalabas tol na audiobook course. Binibuild ko siya kung paano ko binibuild yung business ko, kung paano ko naka-escape dun sa 9 to 5, kung paano ako nakawala dun sa trabaho ng full-time and nag-focus ako sa negosyo. Ngayon, tol, binibuild ko yun para i-share sa kanila lahat. Bakit? Naniniwala ako na itong may purpose ng buhay, tol. Ito yung purpose ng buhay, guys, ha? Ang isang tao, magdadaan sa problema yan. Okay? Ngayon, si Jesus, papalayain ka sa problema. Para pag nakalaya ka, tutulungan mo naman yung ibang tao na nagdadaan sa problema na yan para makalaya.
Yun yung purpose ng buhay, pare. So, ngayon, share ko sa ibang tao, yung value na yun, para at the same time, makatulong din ako sa kanila. Makapag-earn income, tol. Ganun yung puso ko ngayon, tol, na parang, na gusto ko i-share to na pagdaanan ko sa inyo para makatulong na makatulong kayo sa family nyo, magkaroon kayo ng source of income. Kasi ang knowledge lang naman to eh. Knowledge naman kulang. Ignorance ang kulang nila, pare. Ang sabi nga niya, bro, ang sabi ko, bro, balikan ko rin, bro, sabi mo yung regarding sa knowledge, bro. Akala kasi nila, bro, ang topic ano yung motivation, parang wala lang yan, motivation lang yung ganyan. Pero alam mo ba, ang pagyaman ng isang tao, nang gagaling niya kung paano sila mag-isip. Totoo, bro. Kasi, ang ibang tao, thinking nila, hindi pa ako pwede mag-negosyo kasi maliit pa yung capital ko. Kailangan ko muna magkaroon ng 20,000, 50,000 bago ako makapag-start ng negosyo. Yeah. Ibig sabihin mo, pag nagkaroon ka ng 50,000, yayaman ka na ba agad? Hindi, brother. So, bakit hindi ka muna mag-search sa maliit? Like for 500. Kasi kung hindi mo kaya palakihin yung 500, hindi mo kaya palakihin yung 50,000. Tama, bro. So, yun bro, regarding sa ganyan, baguhin natin yung mindset natin. Mindset talaga bro, ang pinaka the best way para maka-release tayo sa sitwasyon na kahirapan. So, ito bro, yung sabi mo kanina na walang masama sa 9 to 5. Totoo yun bro. Walang masama sa 9 to 5. Alam mo yung masama? Baka kasi may interpret eh. Alam mo yung masama bro? Rat race. Rat race bro. Ito guys yung 9 to 5, yung trabaho mo eh. Ang rat race mindset, hindi ka nag-iisip na ibang way. Kumbaga, okay ka na doon. 9 to 5, okay ka na doon. Ang rat race mindset, paulit-ulit na lang. Kumbaga, gising ka. Trabaho ka, uwi ka, tulog. Hindi kinabukas ulit. Pero, para makalis sa rat race mindset, what if ganito? Gising ka, pasok ka sa work, pag-uwi mo, work on your business. Exactly, bro. Tulog ka. Yun. Help other people. Ano yung pagka, bro. Ayun yung yung purpose mo sa buhay. Ako bro, especially bro, ako nag-work pa ako 9 to 5 bro. Pero, ang 9 to 5 ko, hindi naman natapos yung 9 to 5 ko nun bro. Nag-side hustle pa ako sa gabi. At the same time bro, pag-uwi ko, nagbabasa pa ako. Ito, ano na ako, confession. Minsan, may mga times na hindi ako nakapagbasa ng Bible. Pero, usually bro, pag uwi ko that time, nagbabasa pa ako ng Bible. Right. So, kinabukasan, routine ulit, ganun. In the same time bro, sa work bro, nakikinig pa ako ng podcast, nakikinig pa ako ng mga audio book, mga regarding sa Bible. Parang, at the same time, habang nag-work ako, napapakinabangan ko. Nagkukuha pa ako ng mga skill. Yeah. So, yun yung pinapoint bro na kailangan din makali sa rat race. Kung gawin natin, yung bakating oras na, kasi bro, ito yung maling konsepto ng ibang tao bro. Yung 9 to 5 bro, pagkatapos mo bro, wala na. TikTok na bro. No? So, sayang oras. Dami pa. Dahil bang pagkakataon na doon sa sayang. So, alam mo tol, balik ko yung sinabi mo na you're doing side hustle after your work. Kasi karamihan ng mali na ibang ang mindset na ibang tao na sige, trabaho ako after ko ng work, side hustle ako diyan. Ba't ganun wala akong kinikita masyado ang liit? Kasi nakaano kayo kagad eh. Kumbaga, sa pera eh. Kumbaga nakatingin sa pera. Again, okay, as long as you are doing your startup, your side hustle, while doing your 9 to 5, hindi pera nakatingin dyan. Skill. Yun yung kailangan mo. Skill, knowledge, experience. Ito bro minsan nga bro, pag uwi ko galing trabaho bro, pupunta pa ako sa tropa ko eh. Yung ginagawa ko motor nila bro, walang bayad. Kasi bro, hindi naman yung pera yung habol ko sa kanila bro. Kung hindi yung abilidad ko o yung skill ko na ma-develop pa dun sa ganung struggle. At the same time bro, yung attitude ko rin. Siyempre dahil mga kakilala ko sila, kaibigan ko. So, ini-improve ko yung sarili ko na tulungan din sila. Kasi ang hirap, doon natin sa attitude na pakiramdam na pagod. Pero dahil nga gusto mo mag-build yung sarili mo, bro, ma-improve yung tolerance mo, yung patient mo, bro. Kahit walang bayad yung tao, bro, tutulungan mo na. At the same time, ma-improve din yung skill mo nang walang bayad. Kasi yun naman talaga, bro. Yun nga sabi nila, ang hobby mo, kapag gusto mo isang bagay or skill na gusto mo ma-improve, kahit walang bayad, gagawin mo. So, ganun ko siya perspective. Kala mo yung saya, wala nabigay sa akin yun, tol. Dati nag-ano ko, tol, sayaw. Nag-a-accept ako, walang bayad, pre. Tuturuan ko yan, 4 na oras walang bayad. Grabe, bro.
ano yung naturo sa akin? Creativity. Yung creativity na yun, pre, ina-apply ko sa negosyo ngayon, yung sa clothing ko. Kaya kung mapapansin yung mga content namin, diba, creative, merong story. Kasi ganun siya eh. Minsan kasi, nakatingin tayo sa pera lang. Diba, nakakalimutan natin yung again, babalik pa rin tayo, tol, sa roots. Yun pa rin, tol. Yeah. Diba? So, kailangan mo talagang invest in yourself, pare. Kasi God is, dapat hindi tayo sa pera nagkatrabaho. Yung pera magtrabaho para sa atin. Oo, okay. Naniniwala ka dyan, bro. Diba? So, yun. Ano naman tayo, bro? Napag-usapan ko legal sa business. Doon naman tayo, bro. Legal sa, kay God. Kay God Yan, naman, ang gusto bro. ko. Okay. So, yun. Faith tayo, bro. When God silence, I think question, bro. When God is silence, who's louder than His voice? Alam mo, Ano tol, para sa'yo, bro? tol, meron akong sabihin dyan, tol. Kahapon, nag-fasting ako. 24 hours. Grabe, pare. Ang lubit mo nun. Fasting ako kahapon, 24 hours. Bakit? Okay. Bakit, bro? Ang reason ko ba't ako nagpa-fasting is to connect with God. Kasi, well, everyday naman na nakikipag-connect kay God eh. Pero ang gusto ko kasi, ito doing fasting means that you are denying yourself for God. You are denying yourself to connect with God. Right? Kumbaga, Jesus fasted for 40 days in the wilderness. Bakit? To really connect himself to God. Elijah fasted for 40 days. Moses fasted for 40 days. Right? To really connect with God. Ngayon, tol, nag-fasting ako kahapon 24 hours. Hinang-hina na ako. But the prayer, yung spirit, tol, palong-palo, pare. Sabi nga doon ni God kung 40 days siya nagpa-fasting, di ba, bro? Tinukso siya ng demonyo. Sabi niya, yung bato, gawin mong tinapay. Pero sabi ni God, the man shall not live by the bread alone, but by the word of... Ayun yung Tama kumasa yun, isip bro. ko nga, pre, sabi ko, gusto ko nang kumain, pero sabi ko, hindi. Anong ginawa ko? Anong point ko doon, tol? Ganito kasi yan. Kumbaga, nag-fasting ako kahapon, tol. Kasi meron akong piniprepare yung spirit. Kasi yan, tol, eh. Ang point ko kasi dyan, tol. Ang point ko kasi ang point ko kasi dyan, tol, ganito eh. Nag-fasting ako, tol. Piniprepare ko yung sarili ko sa more higher responsibility. Which is ano yun? Meron akong direction na gusto kong i-ask kay Lord na gusto ko mas clarity. Scientifically speaking, tol, if you are in a fasted state, walang kinakain yung brain mo. Ang kinakain ng brain mo, ketones. Ano yun? Ketones. Ang food ng brain is glucose. Carbs. Right? Glucose. Pag walang kinakain, walang carbs eh. Nagiging low blood sugar ka. Nagiging ketones. Kaya pansin pag nag-fasting ka, mahina ka, kalmado ka, buhawa yung low blood sugar mo, kalmado ka, mahina ka. You have clarity. Yun, clarity ang binabayaran mo sa fasting. Hindi yung gutom. Okay? More than just the gutom, it's the clarity. Nakakapag-isip ka na maayos. Alam mo yung purpose na redirect. Alam mo yung direction na pupunta. Yun yung purpose ng fasting ko. Wow. And that's why nag-fasting ako. That's why nag-fasting ako 24 hours. Hindi dahil gusto ko i-please si God. Hindi ganun. Hindi ko gusto i-please si God, but gusto ko mag-connect kay God to really know and clarify what's my direction. Galing, pare. Solid yun. Ako kasi, bro. Nagpa-fasting. Oo, deny myself, bro. Pero, ang ganda ng ano mo, bro. Ang ano mo doon. Yung pagkaka-explain mo doon, bro, regarding sa pag-fasting. Tinuturan ako doon, pare. Diba? Ako, bro, noong time na nag-fasting ako, marami din ako natutunan, bro. Regarding sa personal life, bro. Nung nag-fasting ako, bro, dinilagay yung sarili ko. Lahat. Social media, bro, inap ko muna. Messenger lang siya, bro. Hanggang sa pagkain, bro. Nasubukan niya yung faith ko, bro, eh. Noong time na yun, bro, bumaha sa amin. Okay. Tapos,
dahil nakapasok ako that time bro, dapat magbabago yung behavior ko kasi sobrang gutom na ako tapos ganun pa yung sitwasyon ng bahay bro. Pero hindi ganun nangyari bro eh. Naging patient ako bro. Tapos nakita ko si nanay, imbis na magalit ako, na hindi na okay lang na ako na bahala dyan maglinis. Pinakit ko lang siya, imbis na magalit ako bro, parang binago ng, nung fasting na yun bro, in-improve niya yung sarili ko, yung patient ko bro, na dinidinay ko yung sarili ko sa ugali kong ganun para mapalapit ako ng kay God. Exactly. So, ganun bro. Talagang, totally napaka-effective talaga ng fasting bro. Kapag gusto mo mas mapalapit pa kay God. Right. Pero wag sa point na magpa-fasting ka kasi may kailangan ka. Oo, wag ganun tol. Kumbaga, Parang, ako kasi nag-fasting ako ng last kahapon kasi kumbaga preparation ng spirit ko na parang feeling ko wala ako mag-fasting is because I need to parang mayroon akong something na parang another chapter ng buhay ko. Kasi I haven't sa buong buhay ko tol, I haven't tried fasting but that 24-hour fast parang alam mo yun, talagang grabe yung connection ko. Isipin mo, buong araw ako nag-worship tol. Tol, as in like, pinuntahan ko yung partner ko, alam mo, nag-fasting ako, pag-uwi namin, nakikinig ako ng worship song, hanggang pag-uwi, nakikinig ako ng worship song, tol, kasi praying talaga, talagang very, kay God. And yung question, to answer your question, tol, na, ano yan? because, sabi dito bro, when God's silence feels louder than His voice. When God is silence, God is louder. Than His voice. Kasi, tol, yung ganito yan eh. Minsan, sobrang distracted tayo. Akala natin, God, kasi God speaks in silence, bro. Hindi naman siya nag-speak na ganitong, diba? Kasi taso, tagal. Jesus, nung bago siya mamatay sa napunta, Garden of Gethsemane. Bakit? Tahimik. Diba? Pag nag-devotion tayo, saan tayo pumunta? Tahimik. Kasi God is present on those silent moments. Kumbaga, minsan, kaya nga, pag nagpe-pray ako doon, tatalakbong ako ng unan eh. Hindi tayo nagkasuob ba? Ha? Hindi yung suob. Kasi, kumbaga, Hindi yung suob eh. Ganun, no? God is not audible. Diba? But God is speaking in your heart. So what? You need to pray. So, ganito ang pray, di ba? Pray ka. Kung makapansin mo, Holy Spirit is touching you, parang mayroong conversation sa utak mo. That is God. Wow. Kaya, if you want to ask something, you want to ask for clarity, kaya ka nag-fasting eh. You want to ask for clarity or for something, di ba? Redirection. Silence talaga. God is present in the silence. Galing pare. The fresh sun